Umaga po mga kapatid at sama-sama po tayo ngayong sasamba sa ating Panginoon. Kaya po ay handa po natin ating mga sarili at linisin po natin ang ating mga isipan at ganoon din po ay ating iwasan po na maagaw po ang ating atensyon, lalo po ng ating mga cellphone. Pakipatay na lang po kung kayo po ay wala pong inaasahan na emergency call or text. Pakitabi na lang po ang mga cellphone at yun din. At iwasan po natin ang pagtayo-tayo para po tayo ay makafocus po ngayon sa pagsamba sa ating Panginoon. Part po ng ating pong announcement. Makita. Ayan, ang ating family camp na gaganapin po sa Cavite. Extended po ang registration sa Riba Family Camp 2026 hanggang January 31st po. So, ito po yung ating last time sa Tanay ba yun? Tanay, no? Yung mga hindi po nakasama, sana po ay makasama tayo dahil ito po ay napakagandang activity. Day campers, limited dormitory slots are still available. So, subukan po natin. No? Pagsikapan natin na makadalo. January 31st po ang extended registration. GMA second semester. Ito yung... Sa Cubao ba ito? Bible School sa Cubao, no? So, open pa po yung registration. Registration to men in the ministry, pastors or men engaged in the adult teaching ministry in their local churches. So yung first 2 weeks po is free kung sino man po ang interested. So free po yan from January 13 to 22 for all who will register para po malaman ninyo, maintindihan po ninyo. Ngayon kung pakiramdam po ninyo nabitin kayo, then it might be the time for you to continue po yung study. And Friday evening classes sa GMA. So, saan ba to? Pastors Conference. Iba naman to. So, God's Sovereign Relations. So, Pastors Conference, this will be held at February 1, February 3 to 5, 2026. Guest speakers is Pastors Rob Ventura, Stephen Hofmeyer, and Pastor Noel Espinosa. So, ito po yung ating mga activities na you might be interested to. Again po, let's prepare ourselves. Mga cellphones, pakipatay na lang po. At bigyan mo natin ng saron ng sa ating kinaupuan. Tayo po ay let's meditate and prepare ourselves. Moment of silence for everyone. At sinasabi po sa Habakuk 2:20, ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Tumayo po tayo para manalangin. Let's pray. Tayo po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito na kami po ay inyong dinala dito po sa inyong tahanan upang sama-sama po kayong sambahin bilang iglesia. Salamat din po sa buhay at kalakasan na meron ng bawat isa ngayon. Linisin niyo po kami, Ama, at gawin niyo po kaming karapat-dapat na humarap po sa inyo. Hayaan niyo po maunawaan po namin ang aming mga pag-aaralan at itaas po namin ang mga tinig namin sa pag-aawitan upang sambahin po kayo lamang. Muli po, pinupuri namin kayo, Ama't niluluwalhati. Samahan niyo po kami sa araw po na ito. Po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maupo na po tayong lahat. At katulad po ng pinag-aralan kanina, pinangunahan po tayo ni Brother Aldrin, na ang Panginoon ay ang bilang ulo ng katawan, no? So tayo yung church. So bilang iglesia po ay
sasambahin po natin ang Panginoon. Dadakilain po natin siya dahil i-acknowledge po natin ang kanyang greatness. Pero huwag niyo pong seryosohin yung sinabi ni Brother Adrian na pwede kayo matutulog. The presence is important. Pumikit kayo, pero sana po ay bukas po ang inyong mga isipan at pandinig kasi mamimiss niyo po yung blessings kung dire-diretso po kayo maghihili. So, samahan niyo po ako. Basahin po natin ang mga awit. Psalms 104. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. At samahan niyo po ako sa inyong mga upuan. Basahin po natin. Mga awit, 104. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. O Panginoon kong Diyos, napakadakila mo. Karangalan at kamahalan ang kasuotan mo, na siyang bumabalot ng liwanag sa iyo na parang binsan, na gaya ng tabing ay nag-uunat ng kalangitan. Na siyang naglalagay ng mga biga ng kanyang mga matataas na silid sa tubig, na ginawang kanyang karwahe ang mga ulap, na sumasakay sa mga pakpak ng hangin, na ginagawa niyang mga sugo ang mga hangin, at kanyang mga tagapangasiwa ay nagliliyab na apoy. Iyong inilagay ang lupa sa kanyang saligan, upang ito'y huwag mayanig kailanman. Tinakpan mo ito ng kalaliman at tila isang bisan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Sa iyong pagsaway ay tumakbo sila. Sa ugong ng iyong kulog ay nagsitakas sila. Ang mga bundok ay bumangon, lumubog ang mga libis, sa dakong pinili mo para sa kanila. Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan, upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan. Siya'y nagsusugo ng mga bukal sa mga libis. Ang mga iyon ay umago sa pagitan ng mga bundok. Kanilang binibigyan ng inumin ang bawat hayop sa parang. Pinapawi ng mailap na asno ang kanilang pagkauhaw. Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nagsisiawit sa mga sanga. Mula sa iyong mga matataas na silid ay dinidilig mo ang mga bundok. Sa bunga ng iyong mga gawa, ang lupa'y busog. Iyong pinalalago para sa mga hayop ang damo, at ang pananim upang sakahin ng tao, upang siya'y makapagbigay ng pagkain mula sa lupa, at ng alak upang pasayahin ang puso ng tao, ng langis upang paliwanagin ang kanyang mukha, at tinapay upang palakasin ang puso ng tao. Ang mga punong kahoy ng Panginoon ay busog, ang mga sedro sa Lebanon na kanyang tinanim. Sa mga iyon ay gumagawa ng kanilang mga pugad ang mga ibon. Ang tagak ay mayroong kanyang bahay sa puno ng igos. Ang matataas na bundok ay para sa may ilap na kambing. Ang malalaking bato ay kanlungan ng mga kuneho. Ginawa mo ang buwan upang takdaan ng mga panahon. Nalalaman ng araw ang kanyang panahon ng paglubog. Itinatalaga mo ang kadiliman, at ito'y nagiging gabi, nang ang lahat ng mga halimaw sa gubat ay gumagapang. Umuungal ang mga batang leon para sa kanilang biktima, na naghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos. Kapag ang araw ay sumisikat, sila'y nagsisialis, at humihiga sila sa kanilang mga yungib. Ang tao ay humahayo sa kanyang gawain, at sa kanyang paggawa hanggang sa kinahapunan. O Panginoon, napakarami ng iyong mga gawa. Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang. Nariyan ang dagat, malaki at maluwang, na puno ng mga bagay na di mabilang, ng maliliit at malaking bagay na may buhay. Doon nagsisiyaon ang mga sasakyang dagat, at ang lilyatan na iyong nilikha upang doon ay maglibang. Lahat ng ito sa iyo ay naghihintay upang mabigyan sila ng tamang panahon ng kanilang pagkain. Iyong ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang itinitipon.
Iyong binubukas ang iyong kamay. Sila'y napupuno ng mabubuting bagay. Iyong kinukubli ang iyong mukha. Sila'y nangangamba. Iyong inalis ang kanilang hininga. Sila'y namamatay at nagsisibalik sa kanilang pagiging alabok. Iyong isinusugo ang iyong espiritu. Sila'y nalilikha at iyong binabago ang balat ng lupa. Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa, na siyang tumitingin sa lupa at ito'y nayayanig, na humihipo sa mga bundok at ito'y umuusok. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa Kanya ang aking pagbubulay-bulay. Para sa akin, ako'y magagalak sa Panginoon. Verse 35, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama. O kaluluwa ko, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Ang awit 104, or Psalms 104, ay isang makapangyarihang himno ng papuri sa Biblia na nakatuon sa kadakilaan ng Diyos bilang tagapaglikha at kanyang patuloy na pag-aalaga sa lahat ng mga nilikha o nilalang niya. Sa binasa natin, verses 1 to 4, dito ay na-highlight po yung pagkilala ng kadakilaan ng Diyos. At bilang pagpuri sa ating Panginoon, sa kanyang kadakilaan, sa paggawa po niya ng lahat ng bagay sa mundo, at bilang tugon po sa ating binasa, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. How great thou art. O Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo mo po. Buksan po muli natin ang ating mga Biblia upang tayo po'y magbasa sa Juan 15, John chapter 15, verses 1 to 27. John chapter 15, verses 1 to 27. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako'y malilinis, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y mananatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman ang minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinaalam ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyong mga natili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa isa't isa. Verse 18,
Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuutan ito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, hindi kayo'y pinili, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Kayo'y napupuot sa inyo, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako dumating at nagsalita sa kanila, ay hindi sana sila nagkasala. Subalit, ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung ako'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinuman, hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Subalit ngayon ay kanilang nakita at kinapuutan nila ako at ang aking Ama. Verse 25, ito ay upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapuutan nila ng walang kadahilanan. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Last verse 27, at kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko, buhat pa ng sa simula. Puri ng pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ating binasa sa huling gabi ng kanyang ministeryo sa mundo, matapos ang huling hapunan, itinuro ng tagapagligtas sa kanyang mga apostol na siya ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang mga disipulo ang mga sanga. Iniutos niya sa kanyang mga disipulo na mga kaibigan sila sa isa't isa at binalaan sila sa mga daranasin nilang mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa Kanya. Ito po yung babala ng Panginoon na kung kayo ay susunod sa Kanya, kayo'y kapupuotan ng sanlibutan. Pero ano ba yung puot na yon kung kayo po ay nasa Panginoon? So, bilang tugon po muli sa ating binasa, muli po tayo aawit, tayo po tumayo. Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my own. He is my strength from day to day. Without Him I would fall, and I am sad to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial storm. For blessings and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He
is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I be. Oh, how could I this friend deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy is my friend. Tayo mo po. Pangunahan po tayo ni Brother Alvin para sa corporate prayer. Tayo manalangin at nilapit natin sa Panginoon ang mga maraming bagay, no? Sa ating pagharap sa taong 2026. And meron tayong mga panalangin talaga na sana mangyari ito sa taon na ito, no? At pagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given upon us. Thank you, Lord, for the protection, for the sustenance, for keeping us safe, Lord, for keeping us healthy. And everything comes from you. Sa iyo po ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Iningatan niyo kami sa 6 na araw na aming pakikibaka sa mundong ito. Narito kami ngayon, naharap sa iyo, Panginoon, at sasamba sa iyo. At walang patid ang aming pasalamat sa kabutihan na iyong ginagawa sa aming buhay. Sa kabila na kami ay maraming pagkakataon, kami nagkakasala. Maraming pagkakataon kami ay nakakagawa ng masama na ayaw namin sa aming sarili, pero nagagawa pa rin namin. At dahil kami ay nasa laman na makasalanan at nahulog sa kasalanan na katawang ito, Panginoon. And here we are, asking for your mercy, patuloy na awa at tabag ang aming hinihingi sa iyo, Panginoon, na kami ay katagpuin ninyo sa maghapon na ito, na ibinikod ninyo na araw para sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Pag-isahin niyo kami ng mga kapatid namin sa Morong, sa SGC, at isa sa makaisa namin sa pananampalataya. We thank you, Lord, for the presence ng bawat isa sa amin, ng aming mga mahal sa buhay. Narito ang aming mga kapatid, magulang, kaibigan, at mga kakilala na pinag-iisa ninyo, Panginoon. Pinagtatagpo nyo rito not because of their own initiatives, Lord, but because of your grace, because of your mercy, for a divine purpose, ay pinagsasama-sama nyo yung mga tao at para magpalakasan sa bawat isa. And then, makinig ng iyong mga salita. And then, the preaching, mamaya, ay pagpalain po ninyo ang inyong lingkod ng mga ngaral at maging makita ang inyong kalawalatian, not the frailties of men, not the imperfection of this representation, Lord, but your grace, your power, and your mercy, and your glory should be seen, Lord. At kaya po na sa aming pag-aawit, patuloy niyong bigyan ng sigla ang aming puso sa pag-aawit. Na mga titik nito, maging panalangin namin na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Ang mga plano na aming pag-uusapan sa taon na ito ay napakahalaga, Panginoon. This is
first month of the year, 2026, you've been so faithful to us that you preserve us in the year 2025. At ang 2026 po, Panginoon, there are so many challenges, blessings that will be unfolding before us. Marami kang gagawin sa aming buhay, Lord, sa taon na ito. We know that. At bilang isang iglesia, ay dalangin namin, Panginoon, na magtayo na kayo ng mangangaral, ng tao, ng pastor, nakakalinga sa gawain na ito. Na narito ang mga kaluluwa na ito, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, na nangangailangan ng paggabay, nangangailangan ng pagkalinga, nangangailangan ng paghuhubog sa buhay pananampalataya. Kaya magtayo po kayo. Ipuin niyo po ang aming mga misyonaryo, Brother Chiro, Brother Roden, na sila ay ma-burden ng gawain na ito, Panginoon, at magtalaga ng kanilang buhay. Sa tulong ng mga pastor na gumagabay sa amin, na Pastor Renet, Pastor Erwin, at the very least, ay magkaroon na rin ng pagkakataon na ma-covenant ang iglesia ito. And we could partake the Lord's Supper sa lugar na ito, Panginoon. At kayo ang magdagdag pa ng mga manggagawa mga mananampalataya at mga tao sa aming kalagitnaan, Panginoon. Gamitin niyo mga lalaki na maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iglesia nito. Kaya sa iyo namin pinabalik ang lahat ng papuri, Panginoon. Pasasalamat. We don't expect smooth sailing year 2026, but we ask for your guidance. We ask for your strength that we survive whatever struggle, whatever trials that will come before us, Lord, sa pagtahak namin sa taon na ito. At pag-usap-usapan namin ng mga plano, maraming bagay na pagpapatibay ng gawain nito sa aming sa bahagi nito, lugar na ito. No? At lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa tanging pangalan ng Jesucristo. At bilang paghahanda po, bago tayo makapakinig ng salita, ating preparatory hymn, muli po tayo tumayo at sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. I need thee every hour.
my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, most Holy One. Oh, make me guided in Thou blessed Son. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Makakaupo na po tayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na gabayan ninyo sa aming pag-aaral ng salita, ng inyong salita. At maging kalakasan namin ito, Panginoon. At bigyan nyo kami ng talino, maunawaan ito at aming may apply sa aming buhay. At itago nyo sa inyong likuran ang kahinaan ng inyong lingkod at pagkos makita ang inyong kalakasan, ang inyong kaluwalhatian ang makita, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. At gabayan niyo po kami sa maghapon na ito na araw na aming pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Ang aking ibabahagi sa inyo ay mula sa isang katanungan na madalas kong naririnig, lalo na sa kapanahonan na ito na maraming mga iskandalo, maraming mga nangyari sa ating buhay politika, mga involved ang mga kilalang tao. At hindi lamang yon, kundi nakikita natin sa ating paligid, bakit ba ang mga tao ito tila pinagpala? Bakit sila ay nagtatamasa ng kasaganaan sa buhay? Na tila baga kahit wala silang kinikilalang Diyos, wala sila sa pananampalataya katulad na meron tayo, parang sila ang pinagpapala. So, parang mas maigi yung buhay nila kaysa sa atin. Yung mga katanungan na ganyan na ating nakakaharap sa ating buhay pananampalataya. At maiging sagutin ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Awit, pangkat 37, talata 16. 37 verse 16. Yeah. Psalms po ang ating, mali ang naka-flash screen. Kaya nakalagay dyan, ang title natin Envy Not. Paki-disregard ng tayo po nasa Psalms. Envy not the abundance of the wicked. Malinaw ang mensahe ng talata, kahit na ating pag-aaralan. Huwag tayong mainggit sa karangyaan ng masasama. No? Ang Psalms 37 ay instructional, yung kaniyang character, nature ng mga talata rito. Uutos siya sa atin. No? At yun nga, utos. Envy not the abundance of the wicked. Ito ay, tawag dito ay acrostic. Parang puzzle ito. In acrostic form. Parang puzzle. No, ito ay nagtuturo sa ating puso. Nagpoporma ng ating ugali. At hinuhulma rin ito, ang ating pananaw sa buhay. Ito yung talata na ito na ating binasa. Ito ay parang nag-disciple in a poetic form. Yaang Psalms 37. At ang pinaka message nito ay pahalagahan natin yung pinapahalaga ng Diyos. Wag yung mga bagay na pinapahalaga ng mundo ito. Malaki ang kaugnayan nito sa ating pagharap sa taong ito ng 2026.
Kasi nakaranas tayo ng buhay natin noong 2025, noong December, Christmas celebration, holiday seasons, where material things seem to be a prevailing factor whether we would say ourselves to be happy or not. No? Parang nakabase ang mga bagay ng mga ilang saglit lang nakalipas, ilang araw, isang buwan lang nakalipas, para bang ang mga bagay ay nakasalig sa mga bagay na karangyaan na material. Yun, di ba? Kung nakita natin paanong nag-display ng mga maraming karangyaan na pagdiriwang ang natunghayan natin. At ito ay may kaugnayan din sa ating pag-aaralan, ano? At kaugnay din niya, dudugtog ko ang awit 7-3, Psalms 7-3 verses 2-3. If you have your Bible, ay ganito po ang sinasabi. Ito ay awit ni Asaph, no? Sabi ni Asaph, "As for me, my feet had almost slipped. But for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Alam niyo si Asaph, isa sa mga kilalang mga awit sa templo sa panahon ni David, ano, mga worship leaders, one of the worship leaders panahon ni David, ay nakita niya yung karangyaan ng mga masasama. Nainggit siya. Parang sila ay pinagpapala. No? At kaya nga dito, pero hindi naman siya nahulog talagang tuluyan sa pagkaisipan na yun, because ay na-realize niya bandang huli kung anong kalagayan ng mga masasama. No? Kaya sabi niya, my feet had almost slipped, for I envied the arrogant. Nainggit ako rin sa mga tao na mayayabang, kasi pinagyayabang nila ang kanilang karangyaan. At nakita ko ang kasaganaan ng mga masasama. Have we asked that question in our lives at one point? Nagtanong na ba tayo niyan? Of course, baka mas mayaman kayo. Tinadiskaya, hindi nyo na itatanong ito. Pero, marami sa atin ay tinanong ito at one point ng ating buhay. Nakita natin ang karangyaan ng mga politikong ito na nasa scandal ngayon. Sina Diskaya, Saldico, Romualdez, Bong Revilla, si Jingo Estrada, so name those personalities, no? Yung congressman sa Batangas, no, na kino-correct or inaatake rin ni Libiste. So nakita natin ang mga personalities nito. At before pa ng scandal na to, before pa sila ma-prosecute, nakita natin kung paano dinisplay ng mga Diskaya kanilang mga kayamanan. Sinong di naiinggit na dahil lamang sa payong bumiling siya ng isang luxury car, at ang nagustuhan niya yung payong daw. Aba, ay kamangha-mangha ang kanyang ang yaman niya, ang dami ng pera niya. At nakita natin kung si Saldico, ilan ang helicopters niya, ilan ang aeroplano niya, yate niya. Napag-alaman ko na, alam niyo, Misibis Bay, Misibis sa Bicol, kanya pala yun eh. Stockholder pala siya doon. So, matagal na nating alam ang Misibis na isang napakarangyang lugar. Eh, sa kanya pala yan. Sino hindi maiinggit sa kanya? Kasi, mga bagay na yun ay wala tayo. Ni katiting ng kanilang kayamanan ay wala tayo. Bilyon na pera, magagarang sasakyan. Samantalang tayo ay isang tuka na kailangan kumita sa isang araw na pagkakasyahin ang minimum wage natin. Na tayo ay may iba, mga negosyante, pero sapat lang kinikita.
At kung meron man negosyo, may sari-sari store ka, sapat lang. Alam niyo yung sari-sari store. Kaya kita ron, di ba? Piso. Malaki. Piso, sentavo. Pero marami kang iintindihin. Marami kang i-inventaryo para kumita ng 200, 300 sa araw. Malaki na siguro yun. Pero itong mga tao na to, nagkakamal ng salapi. Sinong hindi nga maiinggit? Tapos kapos ka na sa pera, may sakit pa ang pamilya mo. Diba? Kailangan ng maintenance ng iyong tatay, ng iyong nanay. Laging nasa ospital ang anak. Laging pinapa-check up. Kailangan ng tuition fees. Nag-aaral pa sila. At kailangan nila, although marami. Of course, kahit na sa panahon natin, swerte tayo dahil libre na ang edukasyon. Kung hindi mo naman ito ipapasok sa isang pribadong eskwelahan, ay merong publiko na eskwelahan at libre. Pero yung baon nila araw-araw ay mabigat pa rin. Ang kanilang mga kailangan sa pag-aaral ay mabigat pa rin yan. Pero mga taong ito na nasa ating paligid, hindi kumikilala sa Diyos. Wala silang Diyos na sinasamba. Pero nagkakamal ng malalaking karanyaan na hindi mo maipaliwanag at na magarbong buhay, magtatanong ka naman talaga sa iyong sarili, bakit nga ba ganun? Bakit ba sila pinagpapala? Minsan nga, isang nung araw pa to, kaibigan ko, estudyante pa lang kami, kinukwento niya na to, sabi niya, nadun daw sa G-Liner, at may dumaan na magarang kotse. Sa baba, nakikita niya, magarang kotse. Siyempre, nainggit siya kasi siyempre, tinan mo, ang ganda ng kotse, nagdadrive, siyempre, maaaring kanya yun. Pero sabi niya sa sarili niya, di bale, hindi naman siya Kristiyano. Parang gano'n, merong pride pa ng konti na sabi niya, parang inaaloy niya pa yung sarili niya. Di bale, hindi naman siya nakakilala kay Kristo, wala naman siyang buhay na walang hanggan, mga ganyan, mga natin. Pero, paglampas ng kotse, nakita niya may Bible. So, may Bible pala yun sa Christian din pala yun, maaari. Posible, no? So, nakakaingit naman, Kristiyano na, ay may maganda pang kotse, maganda pa ang kanyang buhay. Pero, tama rin ba yung ugali na yun, di ba? Tama rin ba na meron tayo isipin na they are more than ourselves. Na sila ay better sa atin. Sila ay pinagpala kaysa sa atin. Di ba? Naghahambing tayo ng ating buhay kumpara sa iba. Kaya narito yung yung 37:16, of course, that's the title. But when we read, buksan ninyo ang inyong Biblia. 37:16 ng Psalms. Ang sabi dyan, better the little that the righteous have than the wealth of many wicked. Tagalogin ko. Tagalogin natin. Basahin natin sa Tagalog. 37 na lang. Basahin natin. Mahirap mag-translate ng sarili. 37, verse 16. Ito ang sabi. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Napakalinaw ng salita. Napakadaling intindihin. Mas mainam, mas mabuti, mas higit ang maliit na kung anong meron kang maliit na income, pag-aari, ari-arian, titulo, whatever, than the wealth of many wicked. Isipin mo, hindi lang isang wicked ang sinasabi dyan. Kundi marami. Ang sabi dyan tinatangkil sa kasaganaan ng maraming masama. Pag sama-samahin man, ang tinatamasa ng itong masama na ito
doon sa maliit na mayroon ng isang matuwid o isang anak ng Diyos o isang Kristiyano, mas mainam pa rin yun. Mas mainam pa rin yun. Napakagandang talata nito para sa atin na panghawakan natin. Mainam kung anong meron tayo. Yan ang sinasabi niya. Kung anong meron ka sa buhay mo, na ikaw mananampalataya, kumikilala sa Diyos, tinuturing ng Diyos na matuwid sa harapan niya. Bilang isang Kristiyano, yang kung anong meron ka, mas mainam yan kaysa doon sa karangyaan ng pinagsama-samang masasama. What a very encouraging, liberating word from God. Pero tanungin muna natin, kahit na ganyan itong mga salitang ito, tayo ay nalalagay pa rin sa kalagayan na tayo'y naiinggit. Bakit? Bakit may ganon? Uy, hindi natin aaminin. May pride tayo, hindi ako naiinggit. Pero huwag ka, sa likuran ng isip, pinagpapala ang tao na to kumpara sa akin. Mas higit siya kaysa sa akin kumpara sa ganitong bagay, ganitong karangyaan. Wala ako na meron siya. So, meron yan. Tanong yan sa atin. No? We equate yung blessings kasi sa material na bagay. Kaya tayo naiinggit. Kaya tayo nag-iisip na mas better ang mga tao na ito kaysa sa atin. Mas higit sila. Kasi meron sila, anong batayan mo? Anong batayan mo? Meron silang mga bagay na nahawakan ng ating kamay na hindi natin kayang hawakan. Tayo bilang mga simpleng tao lamang, bilang isang mananampalataya lamang. Yun ang nakita natin sa nakalipas na okasyon. Nakita natin kung paano mag-celebrate ng Christmas ang isang marangyang pamilya. Punta sila sa Okada, overnight sila roon. Doon sila nagpalulipas ng Christmas, ng New Year. Magkano ang per night sa Okada? 25, pataas, 30. 30,000 per night. Diba? At nakita mo yung kapitbahay mo, nasa malaking bahay, malaki na yung bahay niya, ang dami pang mga dekorasyon, mga nag-iilaw na mga Christmas lights. Samantalang ikaw ay isang anong Christmas light? Anong pang mo ron? Wala pa nga eh. Di ba? Meron ka siguro ano ba yung foil na kumikintab or kandila na maganda, na mabango, nandun lang sa sala mo, masaya ka na dun. Pero yung kapitbahay mo, may kotse, maganda mga kotse, 2, 3, ang laki ng gate. Ikaw, nandiyan ka, ay magse-celebrate ka ng New Year, ang handa mo ay, yun nga, sinasabi natin, yung 500 pesos, pinagkasya niya, di ba? Sa Noche Buena. O ito lang ang handa mo, simpleng handa lamang. Pero siya, ang laki ng lechon. Ang laki ng kanyang, handa. Maraming makakakain. Di ba? Nakikita natin yan, baka, ikaw nakikita niya kasi, mababa lang yung bahay mo, mataas bahay niya. No? Sila, mataas na bakod. So, you see yung kalagayan na yun because we equate yung ating sarili, no, materially sa ibang tao. At doon tayo nagkakaroon ng tukso ng mainggit. Ito ang nagiging basihan natin. At dahil nga dyan, nasabihin mo, mas mapalad siya. Isa pa, ang tao kasi hindi makontento sa kanyang sarili. Hindi siya, nasasatisfy doon sa kaunti na meron siya.
Siguro sa mga talatang ito na ating binanggit, ay makukontento ka na iyong maliit. Kung ano man ang meron, a little that a righteous man has is better than the riches of the many wicked. Of course, syempre, ano yan, ano? Kung ikaw ay negosyante ka, maaaring malaki ka sa tingin ng iba na hindi naman gano'n ang negosyo, pero ikaw, maliit ka pa rin kumpara doon sa mga kasama mo sa negosyo. Diba? Kumbaga, big time sila, ikaw, pangkaraniwang negosyante ka lang. So, naiisip mo rin yan na mas pwede kang mainggit sa kanila. Kasi nga, you're not satisfied with what you have. Or, sari-sari store lang sa iyo, sa kanila, groceries. Diba? Mas marami mga tinda sila. No? Ikaw, e-bike. Kung may e-bike ka, yung kabila, hindi, motor. BMW, Ducati. Ikaw, tricycle ka. Yung kapitbahay mo, ano ba magandang sasakyan ngayon? BYD. Naka-BYD. Tawag dito, e-car. Ikaw, e-bike ka lang. Sa kanya, e-car. So, mga ganun. Kasi, nakatingin tayo, hindi ka kontento ron sa iyong, kung anong meron ka. Yun ang problem natin. Pero tandaan natin, kahit kaunti, basta pinagpaguran at galing sa mabuti, napakasarap tamasain ito. Ano kung meron si Saldico ng kanyang mga helicopters at mga sasakyan, kung ninakaw naman niya ang mga iyon sa kabanang bayan? At kung ikaw nga ay may bilyon-bilyong pera katulad ni Atong Ang at ang pera mo lamang ay sapat sa araw-araw, alin ang mas maigi? Nagaling doon sa sugal, sa masama, sa sabong. Pero ikaw, pinagpaguran mo maghapon ang kita mo. Meron kang karinderya. Masarap tamasahin ang kita pag pinagpaguran mula sa karinderya. Meron kang tindahan, masarap tamasahin ang kita dahil sa pinagpaguran mo sa maghapon. Ikaw manggagawa ka, empleyado ka ng isang kumpanya, masarap umuwi sa bahay, nagaling sa trabaho, simpleng pamumuhay, pinaghanda ka ng asawa mo ng hapunan. No? Anong hapunan ang masarap ihanda? Pag-uwi. Social ka. Kung ano na to, minuto, social na yan. Oo. Sapat na yun ng isang manggagawa na pagka umuwi, ay titimplahan ng kanyang asawa ng kape na brewed. No? Yan. Alam ni Brother Mario yan. At alam niyo yung timpla ng asawa, may magic yan. Kahit na kami mga lalaki nagtimpla ka, hindi masarap eh. Pero pag tinimpla ng asawa, masarap. Satisfied. Pero kung mag-Starbucks ka, ano naman, Pra? Kung mag-Starbucks ka, mabigat sa tiyan eh. Kumukulong. Mahal pati. Mahal kasi, mabigat sa tiyan, mabigat pa sa bulsa. Iba yung timpla ng ng kape ng asawa. Kaya huwag kayong magagalit kapag Mami, kape. Nay, kape. Kasi may magic to. We satisfied with that little things we have in life. We are satisfied with that. Hindi iyon matutumbasan sa karangyaan ng isang, magpatimpla ka ng kape ngayon. Si Atong Ang, kahit ilang kape ang isang drum na kape, mo dyan, at siya may warrant naman siya, masaya ba siya? Di ba? At ganoon din kay Saldico. Ganoon din kay Bong Revilla, magpatimpla siya ng kape ron sa kakosa niya doon. Hindi sila masaya. Kahit anong sosyal ng kape nila. Huwag tayong nainggit sa karangyaan ng masama. Kasi
ka naiinggit? Kasi tingin mo sa sarili mo, deprived ka ng maraming bagay. Di ba? Para sa pagkabata, hanggang sa pagtanda mo, hindi mo natikman yung mga bagay na to. Hindi ka nakapunta sa Enchanted Kingdom. Hindi ka nakapunta sa Ocean Park. No? Kaya parang tingin mo, parang hindi ka nabigyan ng sapat ng iyong mga magulang. Ganun ba? Kaya kapag may ganyan kang kaisipan, alisin natin ito. Hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Parang tayo ay pinagkaitan tayo ng maraming bagay sa buhay. Kaya tinitingnan lagi natin ang ating sarili sa ganitong kaparaanan. Habang kinukumpara natin ang ating kalagayan sa ibang tao. Kaya kung ano yung wala tayo at meron siya, parang iniisip natin, deprived tayo ng mga bagay na yun. At pag deprived, ano ba yung word na deprived? Ibig sabihin niya, dapat sa iyo, pero pinagkaitan. Mahirap yun. Baka pagka wala sa iyo, hindi para sa iyo. Di ba? Hindi para sa iyo. Hindi yun pinagkait sa iyo ng Diyos. Dahil kung para sa iyo yun, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Yung buhay na meron ka ngayon, ay para sa iyo. No? At ang buhay na itong mga karangyaan ng ibang tao, para sa kanila yan. At hindi yan para sa iyo. Maling pagkukumpara sa buhay ay meron tayo. Kumpara mo ang buhay mo kay Manny Pacquiao. Tingnan natin kung anong makikita mo. Manny Pacquiao, Cristiano yun. Medyo bigat na comparison yun. Kompleto. Pero di lang ganun yun mga kapatid. Si Small Laude, ang ganda ng kanyang bahay, ganda ng damit niya, ganda ng lifestyle niya. Naiinggit ka sa kanila. Parang tingin mo sa sarili mo, you're a loser. Diba? So, pero tandaan natin, hindi mo pwedeng ikumpara sila sa iyong sarili. You're like comparing apple to mango. No? Hindi sila katulad mo. Huwag mo ikumpara. Hindi kayo karapat-dapat na ikumpara sa isa't isa. You are not incomparable in the strict sense of life. So, tingnan natin yung sitwasyon na yan. Pag-aralan natin. Suriin natin sarili. Bakit tayo naiinggit sa mga tao na to? At para tayo ay feeling natin deprived tayo, losers tayo. Kasi nga, mas marangya sila kaysa sa atin. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, may kanya-kanya silang bigatin sa buhay. You don't know their lives 24/7. Hindi mo alam kung ano ang kanilang dinadala. Naisip mo ba yun? Sa kanila, bawat kilos nila may perang katumbas. Di ba? Bawat galaw nila. Magkano maintenance ni Small Laude sa mukha niya? Pupunta ba yun sa ano na? Kahit na dyan kay, tawag dito, kay David Salon? Hindi siya pupunta kay David Salon. Kakain pa siya ng lugaw? Tayo, yung mga anak ko, pinalaki ko sa lugaw yan, ha? Pag Sunday, lugaw kami. So, kasi, there's something in it. Meron sa lugaw na hindi ko maintindihan. Kaya pag may lugaw, pag nakita ko may lugawan doon sa kanto at maraming kumakain, talagang hindi pa pwedeng hindi namin titikman yan. Alam ni Abit yan, ano? Pagka basketball kami, lugaw ang kinakain namin. So, pero, paglulugaw mo ba sina Pacquiao at saka sina Small Laude, yung mga tao na yan? Ang breakfast nila parang ala Paris style. No, yung breakfast sa Europe, ganyan ang mga breakfast sa mga yan at cost thousands of pesos. Yan ba, sila mapapunta mo sa Tiangge? Hindi mo sila mapapunta ron. Di ba? At kailangan nila, suot nila Louis Vuitton, Armani, Versace, no? At yun, hundreds of thousands of pesos ang halaga ng mga yon. Kailangan nila yun. Di ba? Yun ang lifestyle nila. Nagbabayad sila, bawat kilos nila. Nagbabayad sila ng maids nila. May accountants sila. May mga personal assistants yan. At
May mga sweldong malalaki, mga tao na yun. Yung mga tauhan nila. Pero, di nyo alam, napakarami nilang burden sa buhay. Marami silang obligation. Ang kanilang lifestyle ay very complicated. Hindi simpleng katulad natin. Katulad mo. Malaki ang binabayad nilang mga buwis at minsan nadedemanda pa sila. Tulad niya ni Manny Pacquiao, nademanda yan sa kanyang problem sa taxation. At sila ay mga maraming kaso na kinakaharap. Yun ang buhay nila, hindi nyo alam. Marami silang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na nakaasa sa kanila, na sinasamantala yung yaman nila, no? Kinakarga nila ang mga tao na to na nasa paligid nila sapagkat yun ang papel nila sa buhay. Pero kinaiinggitan natin sila. Hindi nyo alam ang bigat. Kung sasabihin niya, palit kayo. Papayag ba kayo? Sigurado kayo Sige. Alam niyo yung economy ng Diyos ay iba. So, we're talking about economy, yung material things. Paano yan? Sa iba. Yung sa kanila, yung 1,000 pesos nila is like, magkano ba 1,000 ngayon? Para sa atin, 100 pesos. Sa kanila, more than 1,000. Ganun ang cost ng buhay nila. Pero ikaw, di ba yung 1,000 pesos mo, sa kanila 100,000. Pagpalagay natin, yung 100,000. Yung 1,000 mo, 100,000 sa kanila. Yung 100,000 na yan, ginagastos nila isang araw lang. Yung 1,000 mo, natitipid mo siya. Sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, may sumusobra pa. Kasi, di ba, nababudget mo siya ng maayos, yung 1,000 mo. Isipin mo, yung 1,000 mo katumbas ng 100,000 nila. Yun ang economy of God. Maraming kayamanan, maraming security ang kailangan. Pero tayo, ang true security natin ay ang Panginoon. Yun ang ating seguridad. Wala sila noon. Wala sila ng mga kapatid. Ibang security nila nakasalalay sa material na bagay. Maaari meron tayong mga maliliit na bagay materially. We know what we said before. Pero, mayaman tayo sa kapayapaan ng isip. Kaya bang, yun ba ay capable of pecuniary estimation? Kasi meron akong kaso na talagang nagtatalo kami dyan sa incapable of pecuniary estimation. Ibig sabihin, kaso na i-equate yung material na bagay. Ito, o yung mga kasong hindi na-equate yung material na bagay. Kaya bang i-equate? Kaya bang kwentahin ang isang peace of mind? Presyuhan mo ang peace of mind. It is incapable of pecuniary estimation. The peace of mind. Materially, maliit. Meron tayong maliit na bagay. Pero mayaman tayo sa pag-asa. Mayaman tayo sa kapayapaan ng isip. Mayaman tayo sa pag-asa sa buhay. Because we know what will be our end as Christians. What will be our destination. What will be our state, the final state, sa pagharap natin sa Panginoon. We know that. You know that. They don't know what they have. What their future is. Mayaman tayo sa pabor ng Diyos. Maraming mga mayayaman ang hindi nakaligtas sa sakit na kanser. Kahit hikala. May isang alam. Sininok lang, patay. Pero ikaw, nakailang sinok ka na. Naisubo mo na yung baso, buhay ka pa. Isipin mo yun. Iniingatan ka ng Diyos. Pero itong mga tao na to, di ba? Hindi sila iniligtas ng pera nila. Walang saysay ang pera nila. At sila ay, kumbaga, hindi nila na-enjoy ang buhay nila in that capacity. Pero ikaw, kung anong meron ka, pinagpala ka ng Diyos. Kaya the little what you have is more than what the wicked have. Pagsamasamain mo man sila.
hindi natin tinatanyag ang kahirapan. Because, don't take that negatively, no? Hindi porke kasi iniisip natin mahirap tayo. Hindi tayo mahirap. No? Ang walang anak ng Diyos na mahirap. O pulubi. Walang anak ng Diyos na mahirap. Kung ano meron ka, sapat yan para sa iyo. Yeah. Salamat sa Diyos kung sobra. Pero ang totoo, ang malinaw, sapat yan para sa iyo. May mali lamang ang iyong attitude sa buhay. Kaya hindi yan, parang tingin mo hindi sapat. Kaya parang ka kinakapos lagi. No? May mali lang na iyong ugali o pananaw sa buhay. Kaya, everything that we have is enough to praise God. Diba? Kung ano meron tayo. Kahit narito tayo dahil sa sulok na lugar na ito. Kumpara sa kanila na malalaki ang kanilang iglesia na mararangya at nasa magandang gusali. Pero we are satisfied with what we have here. Masaya tayo rito. So, kailangan mo ba? Kung kailangan mo ng marami, ganito ang sinasabi ng Biblia. Basahin ninyo ang Luke 12:48. Kung gusto niyo ng marami, take what the Lord says. 12:48 ng Lucas. To whom much is given, much is required. Sa kanya na maraming ipinagkaloob, marami ang isusulit. So you want more? This is what the Lord says. This is what the Bible says. Kaya, kung gusto nyo ng maraming mga bagay, gusto nyo maraming mga ari-arian, tanggapin ninyo ang kaakibat nito na maraming burdens. At anong dinadala ng burden sa buhay? Anxiety. Pag-alala. No? At kung yan ang gusto mo, ito ang mangyayari sa iyo. At kung ikaw ay may anxiety, anong susunod dyan? May sakit ka na. Masama na ang kalusugan mo. Hindi ka na masaya. Troubled ka na sa buhay mo. Dahil sa dami ng kinakarga na responsibilidad. Yan ang maraming mga tao na para bang lahat ng mga bagay ang obligasyon nila. Na hindi naman nila obligasyon. Parang inuobliga yung sarili. Di ba? Parang may mga ganyang ugali, no? Parang apektado sila doon sa isang bagay na hindi naman dapat sila apektado. Parang you took the responsibility if it's not your responsibility. Kaya tayo, parang burden tayo. Parang lagi tayong problemado. Pero pagka hindi ka problemado, nagko-question ka sa sarili mo, bakit wala kang problema? Di ba? Parang it's not normal. Maraming ganyan sitwasyon sa atin, no? Na yung tinatawag na yung man-made obligation. Hindi yan obligation na binigay ng Diyos sa iyo. Huwag mong problemahin ang sarili mo. Pinapag-aral mo yung mga pamangkin mo, may anak ka naman. Na dapat i-focus mo yung sarili mo. Hindi mo obligasyon pag-aralin yung pamangkin mo. Kung di man nilalagay sa iyo yung obligasyon para doon. Hindi mo obligasyon na i-sustain or buhayin yung kamag-anak mo. Kung wala namang obligasyon ka na gawin yun. Pero may mga tao na yun ang kanilang kaisipan. No, pagka hindi nila nagawa, ang bigat sa loob. Like for example, gospel sharing. Tandaan natin. Preach the word to all nations. Pero ikaw ba, kung ganung isipin mo, pumunta ka sa Africa at ikaw share mo ng gospel yung mga tao roon. Parang may mga ganung burden, di ba? Iba? Parang ganun ang pagtingin nila. Hindi, mali ang pananaw na yon. Nilagay ka ng Diyos doon sa isang lugar na doon ka kayang magbahagi ng salita ng Diyos. It's not your burden to share it doon sa
beyond sa capacity mo. Kaya para kang, di ba, darating ano natin yan dati, na pagka hindi ka nakapag-share, guilty ka. Ganon. Sa mga Kristiyano. Hindi naman yan. Hindi naman yan ang pinapaalam sa atin ng Panginoon. Isipin ninyo. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 12. The sleep of a laborer is better than of a rich man who cannot sleep because of his wealth. Yung manggagawa, nakatutulog ng mahimbing. Pero yung mayaman, hindi makatulog kasi baka nakawan siya, baka bukas, wala na yung property niya, hindi makatulog, merong insomnia. O kaya yung may insomnia rito, hindi ka naman mayaman, dapat hindi ka nagkaka-insomnia. Hindi dapat. Isipin natin yan. Ba't tayo nagkaka-insomnia? Kaya iisip sa isang bagay na hindi naman dapat nating isipin. No? Pero itong, sabi niya, yung tulog ng isang manggagawa ay mas mainam kaysa doon sa isang mayaman na hindi makatulog dahil sa kanyang kayamanan. Yan ang sabi ng Ecclesiastes. Si Michael Jackson din nakatulog. Uminom ng maraming mga sleeping tablets, patay. Yan ang nangyari. Hindi na nagising. Sa dami ng iniisip niya. Gusto ba natin yung ganong sitwasyon? Diba? Mga kapatid, hindi natin kilala itong mga tao na to na hindi mananampalataya ang kanilang buhay. May kanya-kanya silang dalahin. At hindi lamang yun, sinasabi ng Bible kung ano ang kanilang kalagayan. Ito ang sabi sa Psalms 37, 1 and 2. Sabi niya, the wicked borrows but does not pay back. Ito na yung masama. Hindi nagbabayad ng utang. But the righteous is generous and gives. Kaya sa do not fret, huwag ka maging anxious, huwag ka mag-alala because of evildoers, nor be envious of those who do wrong, for they soon will fade like grass and wither like the green herb. Sila'y lilipas, malalanta, mawawala ang mga tao na ito. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya, mga kapatid, huwag natin kaigitan sila. Huwag natin silang i-praise yung kayamanan nila. Mas mayaman tayo spiritually sa kanila. Yan ang dapat nating bigyan ng kahalagahan. Hindi yung possession nila, kundi yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos ang ating bigyan ng halaga. Mas mayroon itong weight, no? Yung kaysa sa kayamanan ng mga tao nito, yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Ito ang ating isipin. Yung ikaw ay merong maliit na kinikita pero may integrity ka. Kaysa sa malaking kinikita na sira ang iyong reputasyon. Yan ang mas mahalaga. Na meron na yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos bilang isang matuwid, nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Kaysa roon sa meron kang maraming ari-arian na nagugulo ang iyong buhay, na ikaw ay hindi makatulog, nagkakasakit ka dahil sa bigat ng iyong kalagayan, alin ang iyong mas iisipin na mas mabuti? May mas itong mga karangyaan na ito na nakikita natin sa masama, mawawala ito. At ako, naranasan ko na yan. Maraming mga kliyente ako na mayroong maraming ari-arian, maraming lupain. Ang dami nilang problema at di sila masaya sa buhay. Kaya ang kanilang gusto nga ay i-distribute na ito sa kanilang mga tagapagmana. At totoo, nung na-distribute nila yung mga arian nila, yun, nasiyahan sila, namatay. Kasi, hindi, matanda na kasi. 90 plus na. Para bang yun lang ang hinihintay niya. Pero masaya siyang namatay. Kasi na-release yung burden. Na-release yung burden. So, hindi, what I'm talking about is, yung burden na to ng mga material na bagay, maraming ariyan. Alam niyo, dalawa, ang ariyan sa lupa, blessing or curse lang yan. Blessing or burden lang yan.
no? Ibigay mo sa nararapat. Blessing yan. Kargahin mo yan hanggang sa kamatayan mo. Burden yan. Curse yan. Kaya, I know that because that's my life as a lawyer. No? Na yan ang aking nakita sa maraming buhay ng mga tao na ito. Mas mainam ang mabuhay, meron kang malinis na buhay sa harapan ng Diyos kaysa roon sa maraming kayamanan na puno ng problema at naghahatak sa iyo sa kasamaan. Kaya mga kapatid, mas mainam tayo kaysa sa kanila. What we have, the little we have is better than all the riches they have. Yan ang ating tingnan. Mas natin, pahalagaan natin ang ating maayos na kalagayan sa harapan ng Diyos. No? Meron tayong tapat na trabaho. Meron tayong mga kinikita na maayos, galing sa katapatan. Mas mainam yan. Maging kontento tayo sa ating mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong mainggit sa karangyaan ng mga tao na ito na pansamantala lamang ang kanilang kalagayan. Magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng sustenance sa atin. Na tayo ay hindi pinababayaan sa araw-araw ng ating buhay. Yan ang ating bigyan ng kahalagahan, mga kapatid. At hindi itong mga bagay na ito, na material na ating nakikita. Ang sabi sa 24, verses, chapter 24, 1 and 2 ng Proverbs, be not envious of evil men, nor desire to be with them. Isipin mo, for their hearts devise violence, and their lips talk of trouble. Gusto mo bang mga kasama mga tao na ito, na kanilang, alam nyo, kaya nga yan nandyan, ng mga, walang mga sabungero, no? Because their hearts devise violence, and their lips talks of trouble. Gusto ba natin sumama sa mga tao na ganyan? Iwasan natin sila. Sabi sa 24:19, verses 19 to 20 ng Kawikaan, do not fret because of evildoers or be envious of the wicked, for the evil man has no future hope, and the lamp of the wicked will be snuffed out. Mawawala sila. Lilipulin sila ng Diyos. Kaya yan ang nakita ni Asaph. Sabi niya sa Psalm 73:17, verse 70, sabi ni Asaph, then I understood their final destination. Sapagkat nakita niya, temporary lamang ang karangyaan ng mga masasama. At ang bandang huling kalagayan nila ay pupusain sila ng Diyos. Kaya huwag tayo na mainggit sa kanila. May mga tao sa Biblia na nainggit, pero ito naging kalagayan nila. Katulad ni King Saul. No? Babasahin natin ang book of 1 Samuel, chapter 18. Nainggit siya kay David. Pero ano naging kalagayan niya? Nawala ang kaharian sa kanya. Nawala ang pagiging hari niya. Dahil sa inggit niya kay David. Di ba? Nariyan si Judas Iscariot. Alam niyo bang si Judas ay nagkaroon din ng inggit sa Panginoon? Kaya siya ay binitray niya ito. Kita niya yung power ng isang leader. No? Meron siyang pagmamahal sa pera. Pero kita niya, more than anything else, yung pagmamahal sa pera. Ang naging basihan ni Judas. Kaya, ano naging nangyari sa kanya bandang huli? Di ba? Nakita natin ang kalagayan ni Judas. Siya ay nagpakamatay dahil sa guilt na sa kanyang puso. Yung prodigal son, sa Biblia, sa book of Luke, sa gospel books, no? Ay nainggit siya sa mga karangyaan ng nakapaligid sa kanya ng mga tao. Kaya gusto niya ng malayang buhay, mayroong mga karangyaan sa buhay, yung worldly enjoyment, pero everything nawala yun sa kanya. At bandang huli, nagpapakain na lang siya ng baboy, di ba? Bago siya na humingi ng pagpapatawad. Gusto ba nating daanin ang buhay na yan? Si Asaph, nakatulad natin, na binanggit ko kanina. So mga tao na to, si Lot, kaya niya ayaw umalis sa Sodom dahil maganda ang buhay doon. May karangyaan doon, may pleasure doon. Pero ito naging muntik na maging cost ng kanyang buhay. At nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, no? At si Solomon, ang isa sa pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa mundo, lahat naging sa kanya, binigyan niya ng kahalagahan. Anong nangyari sa bandang huli sa kanyang buhay? 'Di ba? Siya ay nalulong, no, sa pleasure ng mundong ito.
At hindi malino na naging matuwid siya sa harapan ng Diyos. At yun ay pagsuway sa Diyos ang mga ginawa niya. Si Ananias, kilala niyo, at si Sapphira na nagnakaw ng binentahan nila na lupa at binigay ito sa mga mananampalataya, sa apostol, ay pinatay ng Diyos. So yan, dahil sa kanilang pagpapahalaga sa pera, yun ang mga tao na yan. Yan ang mga kalagayan na ating pwedeng mangyari sa mga tao na nakasalalay ang kanilang kalagayan sa buhay, karangyaan sa buhay dahil sa material na bagay. Kaya, kung anong meron tayo mga kapatid, pagyamanin natin. Maging kontento tayo rito. Ito ang ating pagbulay-bulayan. Sapagkat ang karangyaan ng masama ay mawawala. At ang mga masamang ito, bandang huli, parurusahan ng Diyos. Tanong natin sa ating mga sarili. Kung sa atin, sa ginawa ng Diyos sa atin spiritually, if you really want to assess your lives, if you're better than these people or not, yung bang relasyon natin sa Diyos nag-improve? Yung ating communion with God, nag-improve ba yan? Yung bang ating involvement sa gawain ng Diyos, nag-improve ba yan? And you're here. No? At patuloy kayo narito. And I know there are things na bless ng Panginoon sa inyong mga buhay, na pinagpala kayo ng Diyos. At itong mga blessings na to, kahit sa anong maliit na paraan, in-share na nyo to, di ba? Sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kamag-anak. Have you done that? You're blessed. You're better than these people na iniisip ninyo. At one point, na-share mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay. You're better than these people. Na-delight mo ang iyong mga parents. Na tuwa sa iyo ang iyong mga magulang. Dahil naging magalang ka sa kanila, naging masunurin ka sa kanila. Tingnan nyo yung mga sarili sa mga bagay nito, sa mga parameters na ito. Yung patience nyo ba nag-improve? Parang lumawak ang inyong pangunawa? Pinatawad nyo ba yung mga nagkasala sa inyo? Itong mga bagay na ito, tanong nyo sa inyong mga sarili, ang inyong mga kasalanan na dati nyong madalas ginagawa, nalimitahan ba? Nariyan ba yung pigil nyo sa sarili, sa kasalanan? So mga bagay na ito, itanungin ninyo kung negative or positive ang inyong kalagayan. At naniniwala ako na ang tao ng Diyos ay ini-improve niya sa mga bagay na ito. So kung yung mga bagay na maliit para sa atin, inap yan para magkaroon tayo ng contentment sa buhay. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na pansamantala lamang. At hindi lang yan, kung hindi man ganun ang improvement niyan, meron, di ba, there's a door of improvement na tinitingnan natin dito bilang mga responsableng mananampalataya sa pagharap natin sa taon na ito. Maging positibo tayo sa ating pag-iisip. Magpasalamat sa Panginoon na ito ang ating kalagayan at patuloy na ini-improve tayo ng Panginoon. Pine-preserve tayo, higit sa lahat. Pine-preserve tayo sa kapahamakan, physically, spiritually. Tayo ay maayos ang ating, kahit may sakit ka, nagbe-maintenance ka. Pero, hindi naman naubos ang maintenance mo. Kaya nga maintenance yun. Pag naubos maintenance yan, patay ka. Kapag nawala na maintenance. Pero nakakabili ka ng maintenance di ba? Pasalamat tayo sa mga bagay na ito. Lahat yan ay provision ng Diyos. Maliit. Pero galing sa katapatan. Sapat para sa atin. Kaysa doon sa karangyaan ng masama. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong tinuro sa amin. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay ng encouragement sa amin. We know, Lord, na ang mga bagay na ito ay magpapalakas ng aming pananampalataya at pagka-unawa namin sa mga bagay na nangyari sa aming buhay. Kaya po, magpapasalamat kami na kami hinuhubog po ninyo sa ganitong kaparaanan. Without the assembly of your people, without this means of grace,
hindi po namin matututunan ng mga bagay na ito. Kaya kayo ang mapuri, kayo ang maitaas, Panginoon, sa mga wisdom na ito na aming napag-aralan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin, pinagpupuri, at binabalik ang luwalhati sa tanging pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen. Sige po. Tayo po ay tumayo at awitin natin, Count Your Blessings. Tempestos, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every knot will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look upon the lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you till your joy is sent. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Let's pray. Lord, tunay nga po na ang iyong pagpapala sa amin ay napakarami. Mas higit doon sa pagpapala ng mga nakapaligid sa amin na hindi ko kumikilala sa iyo. Kaya, bigyan niyo po kami patuloy ng joy, ng contentment sa buhay. Aming kilalanin kung anong binibigay mo sa amin ay sapat para sa aming Panginoon. Kaya ang pagpapala na ito ay mas higit kaysa roon. Kahit ito'y maliit lamang, kahit ito'y higit kaysa doon sa mga karangyaan masama. Yan ang iyong mga naituro sa amin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami na walang humpay ang mga pagpapala na ito na patuloy mo pinagkakalob sa amin na hindi namin na-appreciate sa maraming bahagi ng aming buhay. Pero ngayon, Panginoon, aming naintindihan. At kami ay masaya na haharap sa taon na to na alam po namin maraming pagpapala na ipagkakalob ka sa amin. Kahit ito ay pagsubok, pagpapala pa rin ito sapagkat tinuhubog mo kami sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kung material, salamat Panginoon sapagkat may paglalaanan ito na mas mahalagang bagay. May dahilan ito kung ba't mo
pinapapala kami materially. At yun ay maintindihan namin. And with that, Lord, ay ikaw ang aming napuri, ikaw ang aming naluwalhati. Salamat po sa pangalan na ito, sa taga-aral na aming ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Kristo. Amen. Amen. Amen.